Ganda naman yung batang yan. Hello. Hello. Ganda naman. Mag-vlog si mami ha. Huwag ka maingay ha. Hi mommies! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. I will be sharing my motherhood journey together with my baby. Okay, so for today's vlog, i-update ko kayo 3 months after giving birth dahil si Cassie ay 3 months old na. So, ginagawa ko tong monthly update na to para makatulong syempre sa mga first time moms din na kagaya ko na ano nga ba yung mga changes na nangyari sa kanila, kung ano nga ba yung experiences na na-experience ko na baka sakaling ma-experience nyo rin and hindi na kayo matakot na ganun pala yung nangyayari. Okay, so unang update kay Cassie, nabakunahan na ulit siya ng PCV ata yung tawag dun sa bakuna na yun, or yung para sa pulmonya. I'm not sure kung anong tawag dun sa bakuna na yun Parang kasing every month may bakuna si baby. Pero, meron kasing binibigay na baby book sa inyo yung pedya. So, sasabihin naman niya kung kailan yung schedule ng bakuna ni baby. So, ayun. Kaya kailangan kaya kung mami ka, dapat alam mo kung kailan yung susunod na check-up niya, kung kailan susunod na babakunahan si baby. Okay, so, tinanong ko din dun sa pedya niya, kasi nasabi ko na normal ba na minsan 4 days to 1 week hindi siya dumudumi. So, tinanong na ako kung breastfeeding ba. Sabi ko syempre, breastfeeding dahil exclusive breastfeeding si baby. So, ang sinabi niya sa akin, as long na hindi tumitigas yung tiyan ni baby, hindi sumusuka, at hindi lumalaki yung tiyan, that's normal. Pero syempre, kailangan, diba, every day kumakain si baby, halos ilang beses sa isang araw, dumedede. So, kailangan na ilalabas niya yung kinakain niya. So, ang sabi sa akin ng pedya niya, yung pinakabutas daw ng puwet ni baby, like for example, ito yung butas nila, kumuha siya ng cotton buds, ang sabi niya sa akin, paikot-ikutin daw to dun sa may gilid ng butas. Pero wag dun sa may, sa may pinakabutas mismo. Dun lang sa gilid. Parang iganon-ganon mo lang yung cotton buds niya para umiri daw siya. So, ginawa ko yun right after namin magpa-check up. So, hindi siya agad dumumi nun, pero feeling ko effective naman kasi parang kinabukasan, dumumi na siya. Tapos, malaking tulong din yung parang bicycle massage yung tawag doon. Yung dalawang paa niya, bali tinuruan kasi ako ng pedya niya, bali yung dalawang paa niya, parang igaganon mo sa kanya. Ganon. Para daw matulungan na dumumi siya. So, ayun. Kung mixed feed ka naman, kailangan, basta umiinom siya ng formula, kailangan everyday na siya dumudumi nun. Pag breastfeeding, okay lang daw na 2 days to 1 week nga, okay lang naman daw, basta hindi tumitigas yung tiyan. Pero after 6 weeks pa. For the first 6 weeks ni baby, simula nung nanganak, kailangan everyday siya nagpupoop. So, yung poop ni baby is para na siyang, para na siyang tubig, na mustard yellow pa rin yung color. Kung may napansin ka sa baby mo na iba na yung kulay ng pupo niya, syempre kailangan magpa-check up ka na. And then, nakatingin ka sa akin. Tapos si baby, ang diaper na ginagamit na niya is small na from Huggies. Sobrang ganda nung Huggies na diaper, guys. Kasi, etong si Cassie, minsan, pag natutulog na sa gabi, natutulog na siya ng maximum 10 hours na. Kasi minsan, 12 midnight or hanggang alas 2 ng madaling araw, doon siya nagsisimulang matulog, tapos gising na namin is 10 AM. So, ang ginagamit niyang diaper, minsan umaabot na ng 8 hours yung suot niyang diaper. So, pagkagising sa umaga, doon ko pa lang siya papalitan. And sobrang ganda nung diaper kasi hindi siya nagli-leak. Ayun. So, sa 3 buwan na paggamit namin ng Huggies, newborn yung ginagamit niya. So, kakapalit ko lang
from newborn to small. Ayan. So, depende rin naman kasi sa baby mo kung gaano siya kalaki, kung anong size ng diaper yung gagamitin niya. Kaya kung mag-hoard kayo sa Lazada sale, kasi bumili ako sa Lazada ng small na diaper, 2 lang yung binili ko. Huwag kayong mag-hoard ng masyadong marami, lalo na kung alam nyo ang baby niyo is medyo mabilis lumaki. Ayan. So, naiinis na siya. Oy! Maingay, baby. Saglit lang. Tapos, meron pa din cradle cup si baby dito, pero konting-konti na lang. So, kailangan pag may cradle cup si baby, kuha lang kayo ng oil sa bulak, lagyan nyo lang. Tapos, bago siya maligo, i-massage nyo lang yung bulak na may oil para mawala. So, sa pagligo naman ni baby, every other day pa rin siya kahit summer. Dahil parang ayaw namin siya magkasakit, ganyan, mapulmonya. Kasi nga nung lumabas siya, meron siyang pulmonya. Ayan. So, tapos ang mapapansin nyo din sa baby nyo, kapag 3 months na siya, parang nakakausap-usap nyo na siya kasi si Cassie, minsan nagsasalita na siya. Yung minsan kumakanta na, ganyan, nakakausap mo na siya, parang may huni na siya, ganon. Sobrang nakakatuwa yung ganon na nagsasalita na siya. Ayan. Meron akong i-insert na video dyan. Sobrang kasing cute. Kung follower kita sa Instagram or Facebook store, Facebook, ayan, minsan nagpo-post ako dyan ng mga videos niya. Ayan, sinishare ko yung moments namin together. Ha? Bakit? Nakita mo na may sarili mo. Ha? Ano? Ano? Ganon. Hindi. Ano ba sinasabi mo? Ha? Inaapi ka ba? Ay, nako, inaapi nga. Bakit? Kumain ka na ba? Oh, kumain ka na pala eh. Ha? Ano gusto mong gawin? Nabunot ka na, oh. Ano bang gusto mong gawin? Buhat? Ha? Buhat ka? Oo, ayaw mo nang nakahiga. Kanina ka pa kasi nakahiga. Ha? Nagagalit ka na kay mami? Ano ba kasi gusto mo na buhat? Buhat na lang. Buhat na lang lagi. Sanay na sanay ka sa buhat, ano? Weh. Ha? Ano sabi mo? Ha? Nagagalit ka na sa akin. Bibidyo lang naman kita eh. Oh. Hello ka muna sa kanila. Hi. Hi ka lang. Hi. Hello, hi. Hindi ganyan eh. Hello, hi. Ha? Ano sabi mo? Iyak ka na. Iyak ka muna. Iyak ka muna. Oh, ayoko nga. Ayoko nga. Ayoko nga. Ayoko nga. Buhatin ka. Higa ka na lang lagi. Higa na lang. So, pagdating naman sa sleeping pattern niya, ito, yun nga, nakakatuwa na kasi siya dahil nasasabayan na namin siya sa pagtulog sa gabi. So, hindi na sobrang puyat unlike nung mga unang buwan. Kasi ngayon, napansin ko na kasi isang gabi, tinry ko siyang patulugin ng naka-sideline kami. Tapos dumedede siya hanggang sa, ayun na nga, nakatulog na siya. Tapos ang gising na namin is 10 hours. So, alam na niya kung ano yung araw at gabi. So, kung tatanungin niyo ako paano ko ginawa, actually hindi ko rin alam. Pag kasi sa umaga, syempre, alam niya na maraming ingay, ganyan. So, sa gabi, syempre, tahimik. Ang gagawin niyo lang, pag sa umaga, like for example, mga alas 10 ng umaga, ayun, hanggang tanghali, minsan natutulog siya ng ganong oras. So, padididihin ko ulit, tapos may tulog ulit siya. So, pagdating ng mga alas 4 ng hapon hanggang alas 6, maglalaro na kami muna saglit niyan.
Kasi ang baby hindi naman, ano yan eh, hindi naman matagal gising. Kumbaga saglit na gising lang, tapos mamaya dede tulog ulit, gano'n. So, sa gabi naman, ang ginagawa namin is tahimik na. So, patay na rin yung ilaw, patay na rin yung pinaka main na ilaw namin. Ang binubuksan na lang is yung, tawag dito lamp, parang ganun lamp. Yan, so mahinang-mahinang ilaw na lang para alam na niya na madilim na kailangan ng matulog, tapos kailangan wala ng ingay. So, sa padededehin ko naman siya, naka-side-lying position na kami. Ganun siya nakakatulog eh. Kasi pag nakaka-daddy si Cassie, halimbawa, dumedede siya, gusto niya yung may sinisip-sip lang siya hanggang sa makatulog. Ganun yung ginagawa namin. Tapos, pagdating ng mga mga alas 4 or alas 3, gising na ulit siya. Pero hindi totally gising. Parang lilikot-likot lang na dedede na siya. So, side-lying position ulit. Madali na kasing mag-side-lying yung mga ganitong edad dahil kaya na nilang tumagilid mag-isa kasi malapit na silang dumapa. Yun. So, nilalagyan ko lang siya ng unan sa likod para para hindi siya madaling mapahiga. So, pag nagpapadede kayo ng baby na naka-side-lying, make sure na naka-side pa rin siya kahit tapos na siya dumede. Huwag nyo siya agad pahihigain para hindi siya maglungad. So, same din sa mga nagpapadede sa bote, huwag nyo padededehin si baby nang nakahiga. Okay? Tapos, kailangan pagkatapos nyo magpadede, i-burp nyo. Importante yung nag-burp para hindi masakit sa tiyan, na may hangin sila sa loob. Tapos, at least 10 minutes to 30 minutes patayo yung katawan niya para hindi nga magsuka or maglungad. Ganun. So, ano pa ba yung update So, ano pa ba yung update sa kanya? Yun lang naman yung tapos, si Cassie pala medyo nagbabalat-balat na siya. Medyo rough yung skin niya. So, ang ginagawa ko is ginagamitan ko siya nung Andy Roba na lotion. Ito, kakakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko sa kanya na Andy Roba lotion. Ito ay 3-in-1 na. So, insect repellent na din to, anti-inflammatory, at saka moisturizer na din to. So, para hindi siya dapuan na din ng lamok. So, yan. Ganda. 3-in-1 lotion na siya. So, yun lang na may update kay Cassie. So, update naman sa akin. Yan, medyo nawawala na naman sa focus yung video. Ayan. Ayan, ayaw. So, update naman sa akin. Nagkaroon ako ng menstruation last 2 weeks ago for 2 days lang na sobrang hina. I don't know kung menstruation na ba yun talaga. Pero para kasing ano na yun, menstruation na. Nabasa ko kasi sa isang group na nabasa ko sa isang group na pag CS ka, yung ibang mommies is 3 months after pa bago magkaroon ng menstruation. So sa akin, 2.5 months nagkaroon ako ng menstruation, pero 2 days lang. After nun, as in, wala na talaga. Nung mga unang buwan, or 1.5, merong lumalabas sa akin na patak-patak. Pero hindi siya totally red, parang brown yung color niya. Ganon. Tapos, sa weight ko naman, medyo nagbawas na ako ng timbang. Kasi nga nagpapa-breastfeed. So, malaking tulong yung breastfeeding kung gusto mong madaling mag-lose weight. Kaya lang, pag nagpapa-breastfeed ka, napansin ko kasi sa sarili ko na nagiging matakaw ako. Parang lagi akong gutom, ganyan. Kasi nga, syempre, nagpapa-breastfeed ka. So, advice ko sa mga nagpapa-breastfeed dyan, bago kayo magpa-breastfeed, uminom kayo ng tubig, at least 1 glass of water. Tapos, after nyo magpa-dede, uminom ulit kayo kasi nalabasan kayo ng liquid sa katawan, so kailangan mapalitan yon. Tapos, mas importante syempre na kumakain tayo ng prutas at gulay. Yan, malunggay. Kasi daw, syempre pag malunggay, di ba, malaking tulong para madagdagan yung gatas mo. Yan. So, si baby ko is exclusive breastfeeding pa rin kami hanggang ngayon. Gusto ko na nga rin siya sanayin sa bottle, pero breast milk ko pa rin ang gamit, kaya lang ayaw niya talagang mag-bottle. So, nakailang try na kami ng bote. Siguro, 4 na bote na iba-ibang brand yung ginagamit ko, pero hindi pa rin ako nakakahanap ng bottle na gusto niya. Kasi gusto niya na sa akin lang. Ayan. So, update din sa aking tummy. Hindi ko na ipapakita sa inyo, Kasi meron akong tinatry na product na ang sabi is makakatulong sa mga stretch marks. So far sa paggamit ko ng almost 3 weeks na,
nakikita ko naman na nagle-lessen kasi yung stretch mark ko is color red kasi fresh pa. So, napapansin ko na nagla-light na siya. I-share ko yun sa inyo kung talagang mawawala yung stretch marks ko or hindi. So, depende yan kung effective yung product na ginagamit ko. Ayan. Tapos, meron pa rin ako syempreng, malaki pa rin syempre, wala naman sa focus. Ayan. So, yung chan ko medyo malaki pa rin. Meron pa rin belly fat. Ayan. Hirap kasi pang mag-exercise sa ngayon. So, okay lang naman na medyo malaking chan. After 1 year pa yata, pwedeng mag-exercise yung mga cesareans. Ayan. So, sa CS scar ko naman, meron akong ginagamit. Ang pangalan is Dermatix. Ayan. Wait, share ko sa inyo. So, sa CS scars ko naman, Sa CS scar ko naman, ito yung ginagamit ko. Actually, yung beses ko na din to na-share. Ayaw niya mag-focus. Uy, mag-focus ka. Ayaw niya talaga makasama yung... Ito, ang pangalan nito is Dermatix Ultra. So, nirecommend sa akin to ng OB ko. Pero guys, sobrang mahal talaga nito. As in, 990 pesos yung isang ganitong piraso. Tapos, ang consistency niya is... Ganito yung itsura niya. Transparent siya na gel. Ayan. Hindi nyo makita kasi ayaw mag-focus ng camera. Pero matagal ko namang to nagamit kasi pangalawa ko na to. So, ibig sabihin yung isang ganon na nalaglag. So, yung isang ganito is good for 2 to 3 months na. So, depende yan sa paggamit nyo. Okay, so sa mga bago pa lang sa channel ko, cesarean po ako. Ang tahi ko is vertical. So, hindi po ako nakabikini dahil mahal po iyon. So, yun na nga guys. Puro so yung sinasabi ko. Tapos na po ang ating vlog. Sa susunod na vlog ko, share ko sa inyo yung mga breastfeeding essentials ko. Yan. So, wait kayo dun sa aking susunod na vlog. So, yun na nga guys. Yun na nga mga miss. Thank you so much for watching. Sana nakatulong yung vlog ko na to, lalo na sa mga first time moms dyan na nanonood sa aking channel. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching. Bye!